And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt. For all flesh had corrupted his way upon the earth. 13. And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy them with the earth. Make thee an ark of gopher wood. Rooms shalt thou make in the ark, and shalt pitch within and without with pitch. And so verse 17, mga kapatid, And behold, I, even I, do bring in flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein is the breath of life. For under heaven and everything that is in the earth shall die. Sa Tagalog po, mga kapatid. At tinignan ng Diyos ang lupa, at narito, sumama, sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang paglakad sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, Ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila. At narito, sila'y aking lilipuling kalakip ng lupa. Gumawa ka ng isang sasakyang kahoy, or sa ibang version mga kapatid, gumawa ka ng barko mula sa matibay na kahoy. At gawan mo ito ng kwarto. Pagkatapos, pahiran mo ng alkitran ang loob at labas ng barko. Verse 17, At ako, narito, ako'y magpapalagsa ng isang baha ng tubig sa ibabaw ng lupa, upang lipulin ang silong ng langit at ang lahat ng laman na may hininga ng buhay. Ang lahat na nasa lupa ay mga mamatay. Hallelujah. And in Matthew, mga kapatid, Matthew chapter 24, verse 36 to 39, sa Tagalog na lang po, Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw, bago magkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nang-aasawa at pinapagpaasawa hanggang sa araw na dumating si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y pinangay lahat, ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Hallelujah. Hinihiling ko po si Brother Jens na ipanalangin ang salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. Lord, I thank you, God. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, Panginoon, sa mga oras dito. Salamat, Panginoon, sa lingkod mo na yung gagamitin sa mga oras nito. Thank you sa prepare sa Kanya, Panginoon. Salamat sa Kanyang lakas, Panginoon. Hallelujah. Upang ipang-aaral ang mga salita sa mga oras nito. Lord, patuloy, anoint mo Kanyang labi upang mangaral, Panginoon, ng mga salita. Itago ninyo siya, Panginoon, Lord God, sa iyong mga kapangyarihan na Espiritu, Lord God. Huwag niyo nawang hayaan na siyang manguna, bagkus ikaw ang siyang manguna sa amin sa mga oras nito, Panginoon. Lord, nawa buksan mo ang aming mga puso sa aming mga makikinig, Panginoon, upang aming maisabuhay at maitanim sa amin ang bilhin inihanda mo sa araw nito. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy na namin dinadakila. Wala kaming ibang pinupuri at sinasamba kung hindi ikaw lamang, Panginoon, sa mga oras nito. Yan po ang aming samot panalangin sa iyong mga pangyariang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Huwag isip ay kapatid. Praise God. Everybody say, thank you, Jesus. Amen. I just want to remind you all, mga kapatid, na pinaalalahanan po tayo ng Diyos sa umagang ito. Amen. Again, pinaalalahanan po tayo ng Diyos sa umagang ito, mga kapatid. And let this sink in. That this might be the last preaching that you will ever hear. Baka ito na yung huling mensahe ng Diyos na maririnig mo. Hindi po tayo nananakot, mga kapatid, no? Pero paalala lang na hindi po tayo ang may hawak ng oras. Hindi po tayo ang nagdidikta ng ating mga bukas, mga kapatid. At wala ni isa sa atin
ang may alam kung ano ang mangyayari sa susunod na oras o even susunod na minuto sa mga pagkakataong ito, mga kapatid. Dahil ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito ay parang bomba, mga kapatid. Everybody say, bomba! Bomba! Na parang malapit ng sumabog. At ito ay parang kandila, mga kapatid, na kakaunti na lang yung apoy o liwanag at konti na lang ng mamamatay na ito, mga kapatid. We are like on the edge o parang nasa pinakamakipot na tayo o manipis na daan at anytime malapit nang merong mahulog. Praise God. Dahil paulit-ulit natin maririnig, mga kapatid, sa araw na ito, ang talatang nagsasabi na, while we still have time, habang tayo ay may oras pa, mga kapatid. Come on, let's clap our hands to Jesus. In the common story of Noah, mga kapatid, halos iilan sa atin alam na ang story ni Noah, paulit-ulit, no? Kung saan sa panahon ni Noe, lahat ng tao ay nagpakasama, mga kapatid. Naging masama. And in verse 5 and 6 in Genesis chapter 6, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. At ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Praise God. Natunghayan ng Diyos, mga kapatid, ang pagkapasaway ng tao noon. Amen? Pinagsisihan niya na nilalampan niya ang tao. At siya rin naman ay nalungkot sa mga nangyari, mga kapatid. So God uses Noah to build the ark, or yung barko, mga kapatid. At kung mababasa natin sa chapter na ito, sinunod lahat ng utos, lahat ng instructions, lahat ng measurements ni Noah, mga kapatid, na galing sa Diyos. At si Noe ay nakutya, pinagtawanan, at hindi siya pinaniwalaan. Sino ba naman kasing gagawa ng malaking barko, mga kapatid? For example, tirik ang araw. Gagawa ka ng barko, sabihin mo, uulan, babaha. Sasakay ka ba, mga kapatid? Kaya ganun na lang siya kinutya. Then came the time. Dumating ang ulan na sinabi ng Diyos na siyang lilipol sa tao dito sa mundo. At nangyari nga, mga kapatid. Tanging ang pamilya lang ni Noe at yung mga viper na mga hayop yung naligtas, mga kapatid. Ang sabi sa Genesis chapter 6 verse 19 to 20, magpapasok ka rin ng isang lalaki at babae sa bawat uri ng hayop para mabuhay sila kasama mo. 2 sa bawat uri ng hayop, mga lumilipad, lumalakad, at gumagapang. Maniwala kayo o sa hindi, mga kapatid, baka merong pares ng langgam na pumasok doon sa bangka. Baka meron din kambing, no? Baka may bati ba to? Kasi nabanggit, lumilipad, no? Pati yung mga peste na gumagapang sa lupa, mga kapatid. Ipis, naman din siguro, mga kapatid. Meron din pipakulong, meron palaka, no? Lahat ng uri at grupo ng mga hayop ay nailigtas din. Dahil sa pagsisisi at galit ng Diyos, yes, may galit po ang Diyos natin, mga kapatid. Nilipol niya ang lahat ng tao sa pamamagitan ng ulan at ng baha, mga kapatid. So sa ating mga nabasang mga bersikulo, inihalin tulad ng ating Panginoon ang pagdating ng anak ng tao sa panahon ni Noe. God warned Noah about a coming flood. While others lived normally, habang yung mga tao ay namumuhay lang, mga kapatid, ng normal, Noah prepared the ark, and when the rain came, only those who were inside, yung mga naligtas, mga kapatid. Isang bagay na nais na ipabatid ng Diyos sa araw nito, mga kapatid, ang kahalagahan ng oras na mayroon tayo at ang kakayahan pa natin na maghanda
bago muling dumating ang ating Panginoong Jesus. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maaaring yung lahat sa atin mga kapatid nakafocus doon sa part na huling bahagi ng kwento na bumaha, dinipol ng Diyos ang tao at sila'y nangamatay. Pero baka wala or iilan sa atin yung nakapansin sa part ng kwento na mayroong paghahanda na naganap. Mayroong pagitan ng oras na ibinigay ang Diyos bago nangyari ang ulan at ang baha. Amen? Na hindi basta-basta ibinuhos na lang ng Diyos yung ulan. At namatay yung mga tao. Hindi po ganun mga kapatid. Bagkus naroon pa rin ang habag ng Diyos na siyang pumili kay Noe upang gumawa ng barko nang ang lahat ng mga papasok ay maligtas. Amen? But the bad news were, mas maraming namatay kaysa naligtas. Mas marami yung mga nalunod kaysa sa mga pumasok sa barko, mga kapatid. Mas marami yung hindi naniwala at sumuway kaysa sa mga sumunod sa utos ng Diyos. At this point, mga kapatid, if you're getting the point, if you're getting the rema of God in this church, purihin mo ang Diyos. Palapakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Kung nag-gets mo na yung nais sabihin ng Panginoon sa iglesyang ito, allow me to remind you that God is calling you right now. Get ready, mga kapatid. Get ready habang tayo ay may oras pa. Maging handa ka. Maging handa tayo, mga kapatid, habang tayo ay may oras pa. Amen. At huwag natin itatanggi, mga kapatid, na tayo, bilang tao, mahilig tayo maghanda. No? Sa mga nanay, maaari ko bang makita yung mga kamay ng nanay? Yan. Mga nanay, mahilig maghanda. No? Tama mo ba? Mahilig maghanda. Kaso, sa birthday. Sa birthday, mahilig maghanda. Ng spaghetti, no? Soft drinks, chicken joy, palabok, hotdog. Nagugutom na siguro yung lahat, mga kapatid. Mahilig maghanda yung mga nanay. O youth, palagi din tayong may handa. Palagi tayong handa. Sino ba yung mga kilala natin palaging handa? Yan, tama, Boy Scout. Kapag gumraduate sa school, or sa elementary or high school, no? Sabihin, makaspa, gyron, Boy Scout of the Year! Hashtag Boy Scout, laging handa. Yan. Aminin natin ang sa hindi, mga kapatid. Marami tayong bagay na gustong paghandaan. Amen? Birthday, anniversary, mga Sister Jen, graduation, sa lahat ng mga gumraduate kanina, Mother's Day, nagpapanilig na si Sister Janet. Praise God. Kasal, o pag-aasawa. Sino na gusto mag-asawa dito, mga kapatid? Wala pa, wala pa. Pagbuo ng pamilya, or yung future, para sa mga parents, pinaghahandaan nila yung future ng kanilang mga anak. Kahit tuwing linggo, sa araw ng linggo, mga kapatid, nasasabi natin, tayo ay naghahanda sa pagdalo naman natin sa gawain ng Panginoon. Amen? Praise God. Palapakan natin ang ating Diyos, mga kapatid. God is speaking us to us right now. Anak, maghanda ka. Anak, maghanda ka habang may oras ka pa. Paghandaan mo rin yung muling pagbabalik ko. Wow. Amen. James chapter 4 verse 14, you do not know about tomorrow. What is your life? It is like fog. You see it and soon it is gone. Hello? Amen. Paalalahanan lang kita, kapatid, no? Paalalahanan ko po kayo. Hindi po natin hawak ang beat, no? Hindi po natin hawak ang beat, mga kapatid. Ay, hindi po natin hawak. Pero kung gusto mo, sige, sa'yo
sweet. Pero wag mo lang isasayaw, kapatid. Ha? Wag mo lang sasayaw. Paalala lang mga kapatid na hindi tayo ang may hawak ng oras. Amen. Ni ang mga bukas man, mga kapatid. Amen. That's right. Nasa kamay pa rin ng Diyos Praise ang Him. lahat ng bagay. Amen. He still holds the tomorrows of our lives. Amen. Mga kapatid. Hawak ng Diyos yung susunod na segundo. Hawak ng Diyos ang susunod na oras. Hawak ng Diyos ang ating mga buhay, mga kapatid. In Matthew chapter 24, verse 44, therefore, be ye also ready. For in such an hour, as ye think not the Son of Man cometh. Church, hanggat may oras pa tayong natitira, spend our time to get ready. And this is the time, Brother Mac, to get ready. Amen? Because Jesus is coming very soon, mga kapatid. Amen. Alam ko, gasgas na to sa inyo, pero ito yung katotohanan, mga kapatid. Nababalik muli ang ating Panginoong Jesus. Amen? Praise God. Habang may oras pa, mga kapatid, paghandaan natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. Dahil, bago pa tayo maghanda, mga kapatid, nauna nang naghanda ang Diyos. Amen. Pinaghandaan na tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Thank you, Lord. Nauna na siyang naghanda para sa iyo. And I would say that this is the exciting part. Everybody say exciting part. Exciting part. Amen. In John 14 verse 2 to 3, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Come on, mga kapatid. Somebody help me to be excited sa pagbabalik ng ating Panginoon. Are we not excited? Are we not glad? Hindi ko ba tayo nagagalak, mga kapatid, na ipinaghanda ka ng matitirahan ng Diyos sa langit? Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. In this chapter, mga kapatid, this was the conversation of the apostles and Jesus in the Last Supper. Yung nabasa po natin kanina, mga kapatid, sinabi po yan ni Jesus noong siya ay nasa huling dinner kasama yung mga apostol. Dahil kinabukasan lamang nun, mga kapatid, siya na ay ipapako sa krus. Because on that dinner of Jesus with the apostles, wala silang kaalam-alam na kinabukasan yung kasama nilang master, yung kasama nilang rabbi or teacher, kasama nilang Panginoon ay ibabayubay sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. I cannot grasp, hindi ko lubos maisip na ano kaya yung naramdaman nila. Kasi yung mga apostol, mga kapatid, kung kilala natin sila, halos ibinigay na nila yung buong buhay nila para sa ating Panginoon. Para sundin lamang siya, mga kapatid. At bigla na lang nilang malalaman na aalis ang Panginoon. At sa pinaka-brutal na paraan pa, mga kapatid, ng pagkamatay ng tao sa panahon na iyon. And I just want to share the question na itinanong sa amin ni Pastor Joe sa Bible School, mga kapatid. When you hear the message, Jesus is coming very soon. Malapit nang bumalik ang ating Panginoong Jesus. Gusto ko rin itanong sa iglesyang ito, mga kapatid, how do you feel? Anong nararamdaman mo sa sentence na iyon, mga kapatid? Sa balitang iyon, na darating ang Diyos. Sige, anong nararamdaman mo? Wow. Praise God. Excited. Excited, masaya, nagadala. Gusto na nating makasama ang Panginoon. Pero meron din naman sa mga likod ng ating mga puso or isipan, mga kapatid, natatakot, nangangamba, nag-aalaman. No? Some would say excited, no? Yung mga nanay, which is good, mga kapatid. And as we should
dapat excited tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kasi tayo yung mga tunay na anak niya. Sino ba namang hindi excited tuwing darating yung kanyang Ama na galing sa langit, mga kapatid? Some would say na nakakapanginig, nakakatakot, and even worse, may mga magsasabing sa atin, sana wag muna. Hindi ko pa kasi nararanasan to eh. Sister, di pa naman siguro dami pang mangyayari sa mundo. Sana hindi muna kasi hindi pa ako nag-graduate, hindi pa ako nakapagpundar ng sasakyan, ng bahay, wala pa akong pamilya. Sana di muna dumating si Lord. Aminin natin sa hindi, mga kapatid, pumasok sa isip natin yun. Kasi meron tayong mga inaabot dito sa mundo na gusto na nating makamtan, mga kapatid. Praise God. While we still have time, hanggat may oras pa tayo, maghanda na tayo, mga kapatid. Because the King and His kingdom is ready. The phrase na, I go to prepare a place for you, it is a Jewish quote, mga kapatid, na kung saan yung groom or yung lalaking ikakasal sa kanyang bride, na kanya itong pakakasalan. At kasabay nito ay mayroon na silang bahay na nakahandang matirhan, mga kapatid. I go to prepare a place for you. Pinatunayan lamang ng Diyos sa atin na sa kanyang pagbabalik, that His church will be His bride. Amen. Na siya ay muling darating bilang ating groom, mga kapatid. Amen. If there's one thing na nais ipaalala ng Diyos sa atin ngayon, maging handa tayo. Dahil handa na yung matitirhan natin sa langit. If God has already prepared a place for you, why not prepare for Him too? Dahil ang katotohanan, mga kapatid, heaven is a prepared home for a prepared people. At kung darating man yung panahon na madatnan tayo ng Diyos na hindi handa, nasa Kanya yung paghatol at wala sino man sa atin, mga kapatid. Heaven is prepared. What about you? What about us, mga kapatid? The heaven is ready. The mansions are ready. The place is ready. Jesus is ready, kapatid. Ikaw na lang yung tinatanong. Are you ready? Woo! Kung ang ating nag-iisang Diyos ay naghanda para sa kanyang mga minamahal na anak, bakit hindi rin natin gawin yung paghahanda para sa mahal nating Diyos, mga kapatid? Now, it's our turn. It's your turn na maghanda sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Tayo naman yung magpursige, na maghintay at maghanda para sa muling pagbabalik ng Panginoon. Because in the last days, mga kapatid, in the last days, marami ang mga pwedeng tumalikod. Marami ang mga susuko, mga kapatid. Marami ang mga magtataksil. Marami ang tatanggi sa kanilang pananampalataya. But I believe in my heart na isa ka, Brother Angelo, isa ka, Sister Nicole, isa tayo sa totoong mga anak ng Diyos na kailanman hindi magpapalit ang anumang yaman o pagsalap dito sa mundo para sa kaligtasan, mga kapatid, na ipinagkaloob ng Diyos sa ating lahat. Naniniwala ako na isa tayo sa mga tao na hindi luluhod. Amen? Na hindi luluhod sa anumang Diyos-Diyosan, mga kapatid. Can I hear an amen? Amen! Dapat yung sure, mga kapatid, no? Amen, sure. Amen, sure. Praise God. Naniniwala ko na isa tayo sa mga I will stand. Tatayo ako, mananatili akong nakatayo. At hindi ako handa na lumuhod para sa kung sino mang Diyos-Diyosa ng itaas. Mananatili tayo nakatayo, mga kapatid. At handang-handa sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus.
kapatid. The beauty of heaven is not the mansions, mga kapatid. Amen. Baka na-disappoint kayo na hindi nakadepende sa mansion yung ganda ng langit. Sister, gold nga yung inaapakan ko dun eh. Pero hindi yun ang pinaka magandang part na kapatid. It's not the sheet of gold, not the angels. Baka magulat tayo, nakakita na tayo ng angels doon. Hindi yun yung ganda ng langit, mga kapatid. Pero alam niyo kung ano yung maganda, yung pinakamagandang part sa langit, na nandun si Jesus. It is being with Jesus forever, mga kapatid. Heaven is home because Jesus is there. Amen. Praise God. What a day it would be, mga kapatid, na sama-sama tayong nagpupuri sa langit. Amen? Let us be real, mga kapatid, na hanggat may oras pa tayo, tayo ay manatiling handa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. Dahil alam ng Diyos na nilalaman ng ating mga puso, mga kapatid. Alam niya yung iniisip mo habang merong nagsasalita dito sa harap. No? Wala pong kasalanan na maitatago sa Diyos. Amen. Yes, we have been saved. We have been baptized in the name of Jesus Christ, received the Holy Ghost, and yet we still sin, mga kapatid. That's the reality. Nakakagawa pa rin tayo ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Amen? Even me, mga kapatid, hindi ko po ina-exempt ang sarili ko. Kung minsan, pasaway pa rin tayo. Kung minsan, matikas pa rin yung puso natin, mga kapatid. Kung minsan, mag-pride pa rin tayo, mapagmataas pa rin tayo. Kung minsan, di natin kayang ipanalangin yung mga kaaway natin, mga kapatid. In Romans 13:11, and that, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. Amen. For now is our salvation nearer than when we believe. At ito ay ang nakikilala ang panahon na ngayon kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog. Sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo ay nagsisampalataya ng una. While we still have time, wake up! Everybody say, wake up! Wake up! Gising na, mga kapatid. Huh? Alam ko, walang matutulog dito yung physical na tulog, no? Pero spiritually, posible. 7 years ago, in the year 2019, mga kapatid, on the same month, April, dumagsa po yung napakalakas na lindol dito sa Pilipinas. And yung epicenter nito ay yung sa Zambales, mga kapatid. Na naapektuhan ng sobrang bigat yung Pampanga, Bataan, mga kapatid. Suson ng Porac. Merong mga severe, sobrang lala ng pagkasira, mga kapatid. I know, naalala niyo pa yung panahon na yan. Amen. Hindi ko alam anong reaction niyo noon. Hindi ko alam anong sinabi niyo. Amen? Kami noon, naalala ko, nagbabadminton kami doon sa labas, mga kapatid. Kasama ko si Sister Lovely. At nung biglang yumayanig, may ingay. Pumasok kami, imbis na nasa labas na, mga kapatid. Pumasok kasi. Praise God. I know, mga kapatid, may mga kanya-kanyang experience tayo nung naranasan natin yung lindol na ito. And hindi ko alam kung sinong tinawag mo nung panahon na yon. Mama! Sino pong tinawag mo, kapatid? Praise God. Pero nawa, no? Tinawag mo si Lord. Lord! Save me, Lord! Nawa ang ating Panginoon ang tinawag mo ng panahon na iyon, kapatid. But, kidding aside, it was one of the wake-up call from God. Amen. Dahil sa panahong may sakuna, halos lahat ng tao
ay tumatawag sa Diyos, kapatid. Lahat ng tao ay naniniwala na may Diyos. Napapaalalahanan tayo, mga kapatid, at nagigising na ang katotohanan ay siya pa rin ang may hawak ng buhay natin. Siya pa rin ang may hawak ng mundo. Dahil siya yung lumikha nito, mga kapatid. But after the earthquake, lumipas ang ilang taon, 7 years later, mas naging lumala, mas naging masama ang mundo. Amen. But you know what, mga kapatid? Nanatili po ang habag ng Diyos sa ating lahat. May mga panahon tayong nakakalimot. May mga panahon tayong nadarapa sa kasalanan. But I'm gonna tell you right now, kapatid, Amen. it's not too late. That's right. Hindi pa po huli ang lahat, kapatid. Amen? Hindi pa huli ang lahat para manumbalik sa Diyos. Hindi pa huli ang lahat para manumbalik sa ating mga prayer life. Hello, leaders? Amen. Hindi pa huli ang lahat para bumalik sa salita ng ating Panginoon. Hindi pa huli ang lahat para i-renew yung repentance natin sa Diyos, mga kapatid. Hindi pa huli ang lahat para itigil yung ginagawa mo na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, kapatid. Hindi pa huli ang lahat para muling sumuko sa Diyos. At hindi pa huli ang lahat para tayo ay maghanda sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Amen. Come on, I will give you some time to praise the Lord, mga kapatid, to please God. To please God, to please God. Hallelujah, hallelujah. While we still have the time, mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. And don't live like nothing is happening. Huwag po tayong mamuhay na parang walang nangyayari, mga kapatid. Kailangan po natin gumising. At huwag po natin hihintayin, mga kapatid, na kung kailan sarado na yung pinto ng arko, doon pa tayong kumakatok at pumapasok. Huwag natin hihintayin na lumindol ulit ng malakas bago tayo magsisi sa ating Diyos. Kapatid, darating ang araw na mayroong susundo sa'yo. And you don't know the day. You don't know the hour. You don't know the moment. Pero isang bagay ang alam natin, mga kapatid, na darating siya. Darating siya, mga kapatid. Darating siya muli. And when the trumpet sound, and when the sky breaks open, when the King steps out of glory, hindi mo na kayang maghanda pa. Hindi mo na kayang maghanda pa, mga kapatid. Hindi mo na kayang magbago pa. At hindi mo na kayang bumawi pa, kapatid. Praise God. While we still have time, mga kapatid. I can feel the presence of the Lord. Let's hear it. Let's hear it. He's in the room, mga kapatid. Ang Diyos ay narito sa ating kalagitnaan. He is touching our hearts. He is touching every heart, mga kapatid. While we still have time, be baptized in the name of Jesus Christ. While we still have time, repent, kapatid. Magsisi na tayo. While we still have time, come back to our God. While we still have time, forgive. Magpatawad na tayo, kapatid. While we still have time, be faithful. Maging tapat na tayo sa lakad natin sa ating Panginoon. While we still have time, be holy. Maging banal tayo sa harapan ng Diyos, kapatid. While we still have time, worship the Lord. While we still have time, give thanks to the Lord. While we still have time, sing and dance for Jesus. While we still have time, get ready for the coming King, mga kapatid. Come on, let's stand together and worship the Lord. Salamat, Panginoon, sa oras na ibinibigay mo, Lord. Thank you, Lord, dahil mga oras makatulahan. Thank you, Lord, dahil hindi mo pag-itinigil ang pagkakaroon sa Panginoon. Salamat, Panginoon, sa oras, sa buhay, Panginoon.
take this time. Let's take this time. Let the Spirit of God move in this place. Hallelujah. Lord Jesus, you know our hearts, Lord. Alam mo ang aming mga pagkukulang, ang aming mga pagkakamali, Lord. And while we still have time, Lord, we want to make it up again to you, God. Nais namin bumawi, Panginoon. Nais namin maging handa, Lord. Nais namin maging tapat sa aming mga lakad, Lord Jesus. Nais namin sumuko ulit sa iyo, Panginoon. Oh, Lord Jesus, you know our hearts, Lord. Alam mo lahat ng bagay, Panginoon, at wala kaming may tatago sa iyo, Lord. Let us continue to seek the presence of God, mga kapatid. Dahil nananahan ang presensya ng Diyos sa mga taong nagpupuri sa Kanya. While we still have the time, let's do it right now, kapatid. Let us not stop to seek the presence of God, kapatid. Sige, hinihintay ka lamang ng Diyos. Hinihintay ka lang ng Diyos na lumapit, kapatid. Hinihintay ka ng Diyos na ihambang yung mga paamang yan. Hinihintay ka ng Diyos na magpuri sa Kanya. Na ibuka ang iyong mga bibig, mga kapatid. Let us worship the Lord this time. Let's make it up again with God, mga kapatid. Subukan natin ulit. Subukan natin ulit kasama ang ating Panginoon. At nang tayo ay kanyang malat na nahanda, mga kapatid, sa kanyang muling pagbabalik. While we still have the time, while we still have the time, Lord. While we still have the time, while we still have the time, at may oras pa, Panginoon.
Diyos, binigyan ka ulit ng isa pang araw ng Diyos